defense team ni Vice President Sara Duterte na harapin ang dalawang panibagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Ang ilang mambabatas naman nangangambang umabot muli sa Korte Suprema ang impeachment complaints laban sa bise dahil iba-iba ang interpretasyon kung kailan matatapos ang one-year bar rule. Wala akong problema. Dahil nalalapit na ang 2028 election, ay tila dahan-dahan ang sumisip-sip kay VP Sara itong mga buhayang kongresman dahil kung noon ay masyadong maingay at atat na atat ang mga kanahan na ipa-impeach si VP Sara. Ngayon ay mukhang suko na ang mga buhaya dahil sa sobrang hina ng kanilang mga ebidensya upang pausarin ang impeachment laban kay VP Sara na mas pinahirap pa ng Korte Suprema. Pero yung mga boboto yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan, yung sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. Pabayaan na lang natin doon, mga kababayan. Nangangamoy baliktaran na po. At BBM, bumulagta. Grabe, hindi po nasalo ng inyong Yaya Claire. Auntie Claire. Kaklaruhin mo, Biman, hindi po yun Yaya. Auntie Claire po yun. Masyado ka, Biman. Magagalit na naman sa iyo mga trolls. Ang dami pa naman nakaabang na mga trolls dito. Hanggang dun sa Birada Aquila. Anyway, kabayan, ito na. Ang mga kongresista, nangangamoy balimbingan na naman, mga kababayan. Ano ho? At itong si Marcos Jr., nasaan nga ba talaga? Kabayan, magugulat ka sa videong ito. Nagpatulpo. Oo, si Tulpo, nagpatulpo. Hindi nga, Bimar. Gagi ka, Bimar. Baka mamaya wala kayo pakitang nagpatulpo si BBM, ha? Hindi, mamaya, hindi ko alam kung si BBM bang nagpatulpo, si BBM ay pinatulpo. Basta, kabayan, panoorin mo ng buong buo itong video ito sapagkat sa palasyo, nag-iyakan na po ang mga alipores ng palasyo o yung mga bata ng palasyo. Bakit sila nag-iyakan? At si Super Ate ano ba itong ni Super Ate? Sobra na pong nag-aalala dito kay Marcos Jr. Ano na ba talaga ang kalagayan ng ating mahal ang bugas na Pangulong Marcos Jr. Auntie Claire, Attorney Ruina, nasaan na ba si Auntie Claire? Auntie Claire, ano ba yan? Fake news. Lahat yan hindi naman yan real time yung pinapakita mo ng mga video, luma yan dapat may date stamp. Ikaw naman, Attorney Ruina Guanzon. Ang ganda-ganda ng pakita dito ng ni Yaya. Si Yaya ba yun talaga, mga kababayan? Ito, kinikilig-kilig pa. Panoorin niyo muna. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayo ako. Ako din, sir, hindi. Kinilig! Mga kababayan, ayan po ang inyong Yaya Claire. Hindi po niya nasalo ang pagkabulagta ni Pangulong Marcos Jr. Dito po sa bidyong ito, magugulat po kayo. Si BBM, bumagsak po. Napakatindi at hindi po nasalo ng inyong Yaya Claire na kinikilig-kilig pa habang kinikiliti sa kanya kilig-kilig. Hindi po ako. Visit ka, Bimar. Ang dami na naman naasar sa'yo. Sabihin na naman, pati yung magtawa mo plastic. Wala na talaga kayo. Ay, iwan ko sa inyo mga troll. Mag-troll na lang kayo habang buhay. Alright mga kababayan, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay nasabi ko naman siguro sa inyo para hindi na tayo paulit-ulit. Pati yan, pinuupo na rin itong mga animal na mga trolls. Anyway, diretso na po muna tayo sa topic. At syempre, bago tayo dumiretso, magpapasalamat pa rin po ako sa lahat ng walang sawang nagla-like at nag-share. Lalo na, kung Duterte supporters ka, hindi mo po ito basta lang suporta, kundi
malaking tulong mo po sa mga Duterte at sa mga vloggers na katulad namin na hindi bayaran. Kaya dapat kung isa kang supporter, tunay kang supporter ng Duterte, maging proud ka sapagkat nandito ka sa mga vlogger, nandito ka sa vlogger na may prinsipyo, kailanman hindi baliktarin. Okay? Pasok tayo mga kababayan. Eto na. Tagal-tagal nyo na mga kababayan na nahanap si Marcos Jr. ano? Nasaan na ba talaga ito si Marcos Jr.? O, tingnan nyo nga sinasabi dito ni ano? Ito si Atty. Rowena Guanzon, di ba? Oh. Auntie Claire, ano ba yan? Fake news. Lahat yan hindi naman yan real time Yung pinapakita mo ng mga video, luma yan dapat may date stamp today. Nasaan muna si BBM? Nasaan si BBM? Kasi pag nag-surgery yan sa diverticulitis niya, general anesthesia yan, knockout yan, he's incapacitated at that time, the Vice President must take over under the Constitution. Nasaan si BBM, Auntie Claire? Ipakita mo sa amin na buhay, real time, gising, hindi bangag. Ilabas nyo si BBM, real time. Inatago nyo. Kasi siguro sa bahay niya may clinic dyan, ano? Sa bahay niya siguro may doktor na dyan, ano? Ilabas nyo. Nasaan si BBM? Ayon kay Attorney Rowena Guanzon, pinuna niya si Claire Castro at si Tingnan nyo mga kababayan, di ba? Ang sinasabi dito ni Atty. Rowena Guanzon, general anesthesia ito. Pagka nasuri po ito ng doktor, napanood natin minsan itong si Dr. Sino ba yung doktor niya? Si Dr. Mata na sinasabi niya, no? Siguro hindi naman ito malala dahil pinalabas na. Kung hindi nga malala at nagpapakita nga ng mga video, bakit hindi siya makapag-live? Live as in, at saka hindi siya makapunta ng madalas doon sa kanyang mga dapat puntahan. Di ba mga kababayan, para bagang ang dating dito ngayon, pinipilit lang talaga nila maglabas nito pong mga edited na mga video. Nakatulad ganitong ating napanood nito na kinikilig-gilig pa itong si Auntie Claire ninyo. Di ba mga kababayan? Di ba ito isa sa nag-aano lang ng hinala ng tao, nagdadagdag lang instead na magbigay ito ng clarification. Nagdadagdag ito ng hinala ng taong bayan. Tuloy ha, panoorin po muna natin ito. Dukto natin yung komentaryo ni Atty. Rowena Guanzon. AI, baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Ikaw hindi, sabi ni BBM. Hindi mo to moment, akin to. Ang hirap ko nitong gawa ng video. Tingnan nyo, 7 minutes mga kababayan. Ay, 8 minutes to. 8 minutes itong video na ito mga kababayan ha. 8 minutes ito. Kaya pala ni BBM maglabas ng 8 minutes. Pwede naman siguro tuwing meron lang event, no, makikita lang siya dun. Pagkatapos, syempre, medyo mayroon palang dextrose na kasama. 1 minute lang. Di ba? 1 minute lang. Importante nakikita namin na talagang malakas pa siya. Imanay natin, nakaaratay na ito doon sa Malacanang at may sarili ng ospital ayon nga dyan kay Atty. Rowena Guanzon, di ba? Kasi po mga kababayan, mabigat po ito, diverticulitis. Naalala ko tuloy dito si Pangulong Corazon Aquino. Di ba ang ikinamatay nito ay colon cancer? Bituka. Di bituka rin ang sakit nito Di ba? Hanggang doon sa tumbong niya, may malaki daw may tubig na nababasa ko sa mga comment section. It's tubig daw, may mga ganun. Di ba tubig? Liquid naman may inom naman. Ano ba yung tubig na sinasabi ninyo? Di ba mga kababayan, napaka-simple, napaka-logical na tanong ni Atty. Rowena Guanzon. Bakit hindi mo ipakita si BBM? Bakit mga edited, hindi real time? Di ba? Itong nalabas nilang isang video nung nakaraan, hindi naman real time mo Mayroon pang picture na kumakalat na nandun pa sa in real Di ba? Niluloko lang tayo mga kababayan. Pero anyway, hindi ko kayo bibiguin kasi kaya kayo nagpunta dito ngayon, kaya kayo nanood, curious kayo dahil ang title natin, Bumulagta si BBM. Papakita natin sa inyo yan, huwag kayong mag-alala. Relax muna, ha? Relax muna. Talakayan muna natin yung iba nating mga isyo, no?
puntahan muna natin itong pagbabaliktaran nitong mga congressman, ha? Nangangamoy baliktaran mga kababayan, nangangamoy baliktaran, promise. Tingnan nyo, ha. Nasa na yon yung news. Ito, tungkol sa baliktaran. May kalituhan pa rin kung kailan nga ba ang wakas ng one-year bar rule sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, may 2 panibagong impeachment complaints na inihain sa Kamara laban sa bise. Tingin ng ilang kongresista, mauuwi na naman ito sa pagdulog sa Korte Suprema. May unang balita si Bernadette. Kita nyo mga kababayan, tingin ng ilang mga kongresista, mauuwi na naman ito sa pagdulog sa Korte Suprema. Diba? Totoo naman eh. Kaya wala na talaga mga kababayan. At ito lang nangyari. Itong update, Pinagpaliban ng House Justice Committee ang botohan kung sufficient in substance ba ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. By Express Report mula sa Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, bakit ba napospone ng botohan? Rules, hindi pa nga nagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ang unang reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinalakay isa-isa ang bawat argumento o offense na inilatag ng complainant na si Attorney Andre De Jesus at inendoro sa nipusang party list isang Pinoy Party List Representative Jet Nisay kung nagko-constitute o may tugmang ground for impeachment. Pero ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, bibigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro na pagnilayan ang kanilang o yung naging deliberasyon ngayong araw. Ang unang reklamo umikot sa grounds na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Masinsing tinalakay isa-isa yung bawat aligasyon o offense. Yung unang offense, nilabag umano ng Pangulo ang konstitusyon at may pagtataksil sa tiwala ng taong bayan dahil umano sa kidnapping at pagpapahintulot ni PBBM na arestuhin ng Interpol at International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginit ng mga kongresista sa komite insufficient in substance ito dahil ang pag-aresto kay FPRRD ay may warrant mula sa ICC. Wala raw kidnapping na naganap at hindi ito ground for impeachment. Pinuna ni Congresswoman De Lima na hindi sapat yung nakalatag na allegations ng facts sa time, date, place, occurrence at yung mga sangkot sa anilay kidnapping. Legal conclusion din daw at hindi allegation of fact ang ginawa ng complainant. Ayon pa doon sa ikalawang alegasyon ng umano'y drug addiction at pagiging unfit to serve bilang Pangulo, si Marcos Percy ay hindi rin daw ito ground for impeachment. Hindi rin daw maituturing itong factual allegation kundi conclusion lamang ng kapatid nitong si Senator Amy Marcos. Yung ikatlong inilatag na offense, ang kabiguang magbito ni Pangulong Marcos ng unprogrammed appropriations ay hindi raw minamandato sa konstitusyon na ibito ng Pangulo ang Sandali mga kababayan, total same lang naman po ang kinaanuhan nito, no? Doon sa mga nagano sinasabing panoorin niyo ng buo ng video. Sorry ha. Sorry. Kasi po kailangan po namin reaksyonan. Ano ho? Dahil pag hindi po namin reaksyonan at hindi namin pinuputol ang video ay makaka-copyright po kami. So sa mga Duterte supporters, alam na po nila 'yan na kailangan po namin gawin 'yan. Alam ko yung mga nagko-comment ng ganun ay mga bangag at mga troll. Pero kung mayroon pa diyan na hindi pa nakakaalam, ito po ang paliwanag namin. Kailangan po namin putol-putulin at reaksyonan sapagkat yan po ang hinihiling ng YouTube. Okay? So ito mga kababayan, ang isa lang ang reaksyonan ko dito. Yung tungkol doon sa sinasabi nila na hindi daw ito facts allegations, yung pagkidnap kay Tatay Digong. Ito daw ay parang ano lang ito, yung wala itong masyadong substance. Hindi ba facts mga kababayan? Na nakidnap si Tatay Digong? Facts, di ba? Nakita naman. Ngayon, sabi ang usapan kasi dito, tinatanong nila kung mayroon na bang nagsampa ng kaso na kidnapping dito kay BBM. Siyempre wala, kasi kahit pag sampa-sampa ka pa, immune pursuit yung presidente ngayon. So wala, di ba? Walang magsasampa. Now, dito nila ngayon pinapaikot ang usapan. Ano bang pinagkuhan ng mga pinagbasihan ng ebidensya nitong si Attorney De Jesus? Ang pinagkuhanan niya po ng ebidensya mga kababayan ay yung mga news ng GMA, ng iba't ibang mga dyaryo, di ba? Hindi siya kumuha ng mga live sa mga vloggers, lalong katulad natin Facts ba mga kababayan na mayroon itong naging hearing sa Senado? Facts. At ang finding sa Senado, wala po silang naipakita na local judicial court na pinagdalhan kay Tatay Digong. Facts o hearsay? Kung ikaw supporter ka ng DDS, kahit hindi ka supporter ng DDS, kung nasundan mo itong nangyari kay Tatay Digong, ikaw makakasagot, hindi na ako.
Tama ba? Mayroon ba kayong nakita na local judicial authority or court, local court, Pasay or Parañaque, kung saan man nakakasakop yung Villamor at saka itong NAIA Terminal 3. Kasi dyan lang po dumaan si Tatay Digong. Sunod, dahig na. Wala pang 24 hours. Gets nyo? Maliwanag, kabayan, na andyan po yung mga facts. Makikita. No? So yan. At para sa akin, napakatibay po nito. Pero syempre, hindi maiiwasan yung sinasabi nila na mababaw lang ito. Well, opinion nila yan, mga kababayan. Pero, pagdating naman dito kay Vice President Inday Sara Duterte, ito nang nangyayari ngayon, kabayan. Ang nangyayari ngayon ay tinatabangan na ang iba't ibang mga kongresista, di ba? Kasi mukhang nangangamoy na po talaga ang 2028 dito sa mga kongresista na to. At ito, ito si pangalan nito si Puno, ay ito pa ang kanyang sinasabi. Ang suko na ang mga buhaya dahil sa sobrang hina ng kanilang mga ebidensya upang pausarin ang impeachment laban kay VP Sara na mas pinahirap pa ng Korte Suprema. Pero yung mga boboto yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan, yung sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. Ang dami na yung oras na nalagay. Kita nyo mga kababayan, pabayaan na lang natin doon. Hindi ito ganito nung 19th Congress O, tuloy natin. Kasi nung 19th Congress, di ba? Pinabayaan muna nila yung 3 impeachment. Tapos pagdating ng ika-4 na impeachment, ura-urada, karaka-raka. Wala pang isang araw. Pinasa na kaagad sa, di ba? Sa Senado. Dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice, ang daming haka-haka na naman, alam mo, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Talaga, Charmy? So ayun, pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan. Pwede na! Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na itong nagbabangayan, puro politika. Na alam naman natin walang pupuntahan, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. Ayan na mga kababayan. Itong si Puno ay aminado dyan sa Senado, mahihirapan pong mag-impeach dyan. Nabasa na. Ay, marunong pa ba tayo dito kay Puno? Tumanda na itong Puno dyan. Tumanda itong Puon dyan sa bilang mambabatas, di ba? So anong pinupunto ko dito, kabayan? Maliwanag po sa sikat ng araw, yung impeachment na i-final ng mga Makabayan Black, Makatae Black, ay wala na po itong patutunguhan. Optics na lang para na lang magkaroon ng ng sinasabi na para bagang mayroong silang ginagawa, para mag-ingay lang sila, ganun lang. Ganun lang yan mga kababayan, pero tandaan po ninyo wala na pong mangyayari diyan. Baka pa mamaya. Ito fairless forecast ko lang. Baka pa si BBM, yung impeachment kay BBM pa ang umusad, mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo itong nagsasalita na ito, kakampi ito ni Romualdez. Kakampi ito ni Romualdez, mga kababayan. At yung nandyan ngayon sa 20th Congress, halos karamihan dyan, mga galing sa 19th Congress. Yung 19th Congress na yan, alam po ng karamihan. Bata halos karamihan dyan ni Martin Romualdez. Gets nyo? Maaaring maglaglagan ito magpinsan sa ngalan ng mailigtas man lang ang kanyang buntot. Di ba? Sabi nga ng iba, buntot mo, hila mo. Pupwede mangyari? Pupwede. Mag-asawa nga magkapatid, mag-ama, magtatay, magnanay, naglalaban pagdating sa politika Kabayan, pasalamat ka kung ikaw ay naintindihan mo itong aking analysis. Ibig sabihin matalino ka. Kasi marami pong nag-aano sa atin, Hindi ako nagyayabang dito, Sinasabi ko lang.
Sinasabi ko lang na itong ating pag-a-analysis na ito, hindi ito ina-analyze ng katulad ng iba, no? I'm not mentioning kahit sino mga vlogger, no? Kahit sino mga matatalino diyan. Pero ang sinasabi ko lang, iba, at mayroon akong pinupunto. Ito nga yun, no? Kung naintindihan mo itong pinupunto ko, darating ang araw, baka magkatotoo ito. Na ano? Tingnan nyo ang pronouncement dito, oh. Mga bata ni Martin Romualdez, darating ang araw, pwedeng. Kasi si Martin Romualdez ngayon, mukhang gusto na rin ilaglag nito ni BBM. Now, kung ilalaglag man ito ni BBM, hindi ito basta-basta magpapalaglag lang. Mayroon itong mga bata, ito na nga sila puno, gagalaw ito doon. Kaya yung impeachment ni BBM dito sa Kongreso, baka ito pa ang umusad kaysa naman dito sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito ang patunay natin. Sinasabi niya, o pag dumating ang impeachment ni Sara, o di dyan lang yan sa komite. Para bagang tutulugan lang nila yan. Matabang na mga kababayan, tama hindi? Unlike before, nung 19th Congress, ay talagang mabilis sila sa alas 4, tama hindi? Kung nagets mo kabayan, magpasalamatan mo sa taas, huwag ako. Kasi naintindihan mo, nagets mo ang totoong sitwasyon. Ito pa kabayan. Asan pa ba yung isa? Yung totoong sitwasyon talaga dito. Tignan mo ha. Tignan nyo ito ha. Ito. Ano Sa tingin mo ba, although pumasa, it's sabi ng Justice Committee sa Kamara de Representantes, pumasa in it's sufficient in form and substance. Next steps, what will happen now? And do you think it will see it to the end? Aabot kaya yan sa Senado? Or is this an exercise in futility? Alam naman po natin, ang mayorya pa rin po sa Kamara de Representantes, hawak po ng ating Pangulo. Your thoughts po? Tingin ko hindi siya abot ng Senate. Kahapon, 'di ba, nag-decide lang sila doon sa form, no? Yung next na lang pagde-decidean ay yung substance naman. I think dahil dalawa yung impeachment ngayon, nasira din kasi yung trust ng taong bayan sa House of Representatives because of the flood control project. So may trust building na kailangan gawin yung House of Representatives. So dahil may dalawa kang impeachment cases, hindi mo pwedeng at least parang hindi makita ng taong bayan na parang nire-railroad mo yung isa. Tapos samantalang mag-zoom in ka naman dun sa isa. So actually may mga narinig nga ako, hindi ko alam kung narinig ninyo. May isang congressman na nagsabi at least na parang mukhang medyo scripted daw di umano yung naging hearing kahapon. Parang may isang congressman nagsabi na hindi pa daw hindi pa daw nagtataas ng kamay ay tinatawag na. I think may ganong effort. At least may effort coming from the Committee on Justice not to parang ipakita sa taong bayan na nire-railroad nila at they're serious to actually look into the So parang at this form. Parang optics lang ito, parang optics lang para lang masabi na hindi namin binabaliwala. Hindi siya yung just because he's the president, hindi namin to itatake parang ganyan. So since substance, I agree. So Prof, since substance naman po yung susunod na bubusisiin nga ng Kamara de Representantes, ano po sa tingin nyo dito sa substance na nakapaloob dito sa mga complaint against the president? Yung masasabi nila na, sige, tapon na natin itong issue na to. Well, I think yung may mga yung mga binanggit kasi doon yung pagiging allegedly na drug addict na yung presidente. I think yun yung medyo mahirap, yung pangalawa yung kidnapping to the former president. I think medyo mahirap din siya kasi yan mga kababayan, ito yung kaniyang sinasabi. Ito si Professor, ako ginagalang ko naman ito. Tama nga naman, medyo mahirap talaga yan. Pero para sa akin, ang punto ko lang dito mga kababayan, patungkol dito sa substance ng sinasabi nila, medyo mahirap talaga, mahirap patunayan na kinidnap ni BBM yung pangalawang Pangulo, yung dating Pangulong Duterte. Pero andun pa rin po ako sa facts, Nangyari po ito nang hindi po ito kalooban ng tao, ng mama. So, pag hindi mo kalooban yan, ano ibig sabihin? Pinilit ka. Yun, di ba? Di ba facts yun? Di ba sabi ni Tatay Digong, kausapin ko muna ang aking abogado, si BP Inday Sara. Ay, hindi na. Sabi ni, di ba? Di ba facts yun? O ngayon, sasabihin ninyo, BMR, wala namang kaso si BBM Andun lang naman yun sa mga sa mga news, sa mga video. Video nga. Tama ka. Pero nasaan ba yung mga video na yun? Na in news, di ba?
na i-public, di ba? O halika, bigyan kita ng idea, kabayan, kung bakit, papaano ko nasabing napakatibay nitong basihan. Ito lang ang gagamitin, mga news lang, mga articles lang, mga pahayagan lang, kahit mainstream media, kahit social media. Di ba may mga nangyayaring tinatawag na cyber libel? Ano yun? Di ba sa mga news, di ba sa mga social media yun, nakita yun, nakapost sa Facebook, nakapublic sa YouTube, nakapublic sa Twitter, kung saan-saan. Di ba? Pag nasa public yan, evidence yan. Maaring gamitin sa'yo, kaya nga tayo dito, ingat na ingat, kahit mag-post tayo. Actually, pati nga yung nag-share eh. Pag nag-share kayo, na ang isinare ninyo ay nakakasirang libelous, pwede kayong madamay. Unless, lalo na kung lagyan pa ninyo ng caption, para idiin pa lalo, yun. Di ba? Ganyan po, kabayan. Kaya nga tayo nag-iingat eh. Sa mga sinishare natin. Anong isinishare ko sa inyo na gusto kong pa-share? Yung mga ganitong punto na hindi masyadong binibigyan ng pansin, lalo na nga na mga mainstream media. Bakit? Kasi mga mainstream media, may mga tapauho yan. Alam na natin na may mga bayaran na mga mainstream media. Kaya nga kami dito, ito yung trabaho namin. Bigyan namin kayo ng alternatibo na kaalaman, katulad nito. Di ba may mga nakukonvict dahil mayroong nag-file ng cyber libel, nakita sa Facebook, nakita sa news, nakapublic? Tama, hindi. Kung nag-gets mo ito, kabayan, na analysis ko, comment mo. Kung hindi mo nag-gets, comment mo kung bakit. Bakit hindi mo nag-gets ang analysis ko? Maliwanag eh. Facts yun. Ayaw ni Tatay Digong sumama kay Torre. Ayaw niya magpadala sa dahig, pero dinala siya. O, asa nang ipapakita ninyo? Nakusa si Duterte nang nagsabing, pinirman ko ito, kusa akong susurindir sa dahig. Asaan? Kasi ang argumento nila, isinurindir si Duterte. Asaan niyang Hindi ako abogado, kabayan, pero pag ako nag-abogado dito, yun ang sasabihin ko eh. Sinurindir ninyo, di ba? Sinurindir ninyo, tama hindi? Sinurindir ninyo. Ngayon, kayo ba ang taong na sinurindir? Kayo ba mismo yan? Pag sinabi nyo hindi, si Duterte. Si Duterte ba may pinirmahan na waiver? Na sinasabi niya, sige, surindir nyo ako. Gustong-gusto ko na doon sa dahig. Kung ako yun, gusto ko kasi kakarating ako ng Europe. Magtiinti na ako doon. Joke lang Di ba? Wala. At ang maliwanag sa sikat ng araw, kabayan, pag balibalik tarin mo man lahat ang mga news, mga television, mga periodiko, social media, wala kang nakita na local judicial court, which is napakalaking importante sa kaso na ito. Bakit? Hindi lang batas sa Pilipinas, kailangan magawa muna yon kasi yun yung due process. Hindi lang dito, mismo yung ICC na yan, nasusulat sa kanilang batas sa Rome Statute na sinasabi, dumaan muna yan sa local judicial authority. Hindi kay Boying Rimulya, hindi sa NAIA, hindi sa Villamor. Gets mo? Kung hindi mo na gets, bahala ka sa buhay mo. Bimar, may nakita akong comment, sabi, 12 minutes na ako nag-i-scroll. Wala pa rin yung sinasabi mo. Huwag ka masyadong mainip. Brad, sis, kailangan muna natin ilatag itong mga natin dito. Marami pa ito. Sige na nga, ibigay ko na nga ito sa inyo. Si BBM, bumulagta nga ba? Ito. Bumulagta si BBM, mga kababayan. At ito pong si Senator Amy, umagulhol sa iyak. Ito po, no? Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala, kaya kong mabigo, mawala sa iyo
ang posisyon. Pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot ka. Alisin ang droga sa iyong sistema. Senator Jaime Marcos. Ito mga kababayan, umiyak na si Marcos, di ba? Ito naman si Auntie Claire. Sabi ng Auntie Claire, si Yaya Claire, pasok! Nagawa ko dito, Ah. using my cellphone, Oh. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Karot ba? Hilasan tayo. Hindi niya nasalo mga kababayan pagbulagta. Niluloko mo kami BMR, di naman bumulagta eh. May video tayo kabayan. Ito, panoorin niyo ito. Ayan oh. Ayan oh kabayan, bumulagta oh. Oh. Oh, basahin natin. Octo Art. Okta pala, Okta. Okta. Trust at performance rating ni PBBM bumaba. Kay VP Sara naman tumaas. BMR bumulagta bumagsak ang sinabi mo sa thumbnail. Hindi naman bumulagta yan, hindi naman bumagsak yan. Bakit sinasabi mo hindi nasalo ni Auntie Claire? Kabayan, kanina ko pa pinapaulit-ulit ito sa inyo. Tandaan ninyo si Auntie Claire, siya lang naman ang alter ego ng Pangulo para pabanguhin ang imahe niya. Gets nyo? Balikan muna natin itong balita. Paano nga ba bumulagta si Auntie Claire? Post po ito ng 105.1 Brigada News FM. Sabi nila, naglabas ng bagong resulta ang Okta Research hinggil sa trust at performance rating ng dalawang pinakamatataas na pinuno ng bansa para sa huling quarter ng taong 2025. Sa survey na isinagawa simula December 16, 2025 hanggang December 20, 2025, napag-alamang bumaba ng 9% ang trust rating ng publiko kay Pangulong Marcos. Naitala lang ito sa 48% mula sa 57 noong September 2025. Maliban dito, 31% din ang mga Pilipino ang nagpahayag ng distrust o kawalan ng tiwala sa kanya. Napag-alamang ding bahagyang bumaba ang performance rating para sa presidente, kung saan mula sa 54 ay naging 51% na lang ito. Samantala, kabaliktaran naman ang naging resulta ng performance at ratings at trust ratings ng mga Pilipino para kay VP Sara. Kabaliktaran po ha, bumagsak si BBM, si Vice President Sara, kabaliktaran. Ibig sabihin, tumaas. Naitala kasi sa 53% ang trust rating nito mula sa dating 51%. 26% naman ang nagsasabing wala na silang tiwala sa Vice Presidente. Bukod dito, tumaas din sa 54% mula sa dating 49% ang performance rating ni Duterte. Pinakamalaking bilang nito ay mula sa Mindanao, habang ang pinakamababa naman ay naitala sa Balance Luzon. So sa Balance Luzon, dun bumawi itong si Marcos Jr. Now, resolbahin muna natin, BMR, kanina mo pa kami pinaikot-ikot. Saan, ano ba ang pinagkuhanan ng idea na bumulagta si BBM at umiiyak si Jaime Marcos? Tingnan nyo ha mga kababayan, ang pag-iyak ni Jaime Marcos, sinasabi niya na yan noong pa. Umuwi na tayo ading. Tapos nagpalabas ulit siya ng isang video
Umuwi na tayo ading kasi hindi kita kaya nung rally, di ba? Hindi kita kayang makita no na mawala ka sa amin. Kaya namin mawala ang posisyon mo sa pagiging pangulo. Hindi namin kaya na mawala ka dahil sa pagdudruga mo. Sabi na Senator Amy yan, ibig sabihin, machuchugi, di ba? Tapos, itong video ngayon, paano mo naman nasabi na hindi nasalo ni Auntie Claire? O di ba? Konektado ang sinasabi ni Senator Amy, nung nakaraang video na naman na sinasabi ni Senator Amy, mayroon dyan nagpe-feeling presidente. O anong nangyayari sa ating bansa ngayon? Di ba kanya-kanya silang pasikat? Andun si Ilong Ranger sa Tarhila. Andun si Soto. Sino-sino pa ba ang umaktong presidente ngayon? Si Ricto, si Buying Rimulya, si John Vic Rimulya. Sino-sino pa? Tama ang sinabi ni Senator Amy, di ba? Tama ang pag-iyak niya na ang kanyang kapatid ay malubha na talaga at pinipilit pa rin magtrabaho nitong mga ito. Di ba? Bemar, sinabi mo umiyak hindi nasalo ni Auntie Claire. Tama, hindi nasalo ni Auntie Claire. Bakit? Di ba si Auntie Claire ang tagapagsalita ng palasyo, taga-propaganda ng kanyang mga nagawa? Di ba tuwing magpe-preskon itong si Auntie Claire, anong sinasabi niya? Kabayan, maayos ang ating Pangulo, magandang ginagawa ng ating Pangulo, hindi na natutulog ang ating Pangulo, marami na siyang nagagawa, napakabuti, napakaganda. Tama hindi? So, ano ibig sabihin? Despite na puro napakagaganda ng binibuild up at sinasabi ni Auntie Claire dito sa ating Pangulong Marcos, hindi pa rin niya nasalo ang pagbulusok, pagbagsak, pagbulagta ng ratings ng BBM nila. Gets nyo, kabayan? Gets nyo? O isa pa. Bemar, sabi mo nag-iyakan sa palasyo kaya na-curious kami. Kala namin yung wish na ni Cara David ito, basahin ninyo ang comment nito. Puntahan niyo itong post na to, Brigada 105.1, Brigada News FM Manila. Itong mga comment. Sabi ng isang nag-comment, one day ago, ayos pag ako naging Pangulo, wala ako gagawin kasi baliktad. Kung sino pa masipag, siya pa ang mataas ang rating sa survey. Kung sino pa ang, sabi nito, ayos pag ako naging Pangulo, wala ako gagawin kasi baliktad. Kung sino pa masipag, siya pa ang mataas ang rating. Siguro itong nag-comment, itong Ray Balon, mga kababayan, kasi sabi niya baliktad, ang sinasabi niya rito, pinapatungkulan niya rito, si BBM ang masipag. At ang walang ginagawa, si BP Inday. Kaya kung siya daw magpangulo, wala siyang gagawin. Kasi kung sino daw yung walang ginagawa, siya pa yung mataas ang ratings. Kaya baliktad, sabi niya. Pinapatungkol nila yung kay BP Inday. Di ba ganyan ang naratibo ng mga loyalista? Si BP Inday, pasyal dito, pasyal doon, punta ng dahig, punta dito. Wala daw ginagawa. Wala silang alam Kasi hindi nila nakikita Kasi nga, ang bulag sila. Kasi nga, karamihan sa kanila, mga aadik-adik ba? Puon ba naman nila? Adik Ayon kay Senator Amy. Sabi naman itong isa, Florencio Mulo, ay parang baliktad. Walang nagawa, tumaas ang nagtatrabaho, bumaba. Sino ba ang ina-announce lagi ni Auntie Claire? Ang sipag-sipag ng Pangulo. Di ba? O di sino yung sinasabing nagtatrabaho? Si Pangulong Marcos. O sino sinasabing hindi nagtatrabaho? Si BP Inday. Yan yung comment nitong mga bata ng palasyo. Nino? Mga supporter ni BBM. Mabuti pa ang gumagala lang. Ang taas ng rating pero ang nagtatrabaho, bumaba. Sabi naman nitong Roger Garrido. Marami pa pong comment, halos ganito lahat. Iisa po ang pattern ng kanilang comment. Lagi nilang sinasabi, ang mataas daw ang ratings ay walang ginagawa. Tapos baliktad daw kasi ang may ginagawa, ang masipag, yun ang mababa, kaya baliktad daw. Now,
Naintindihan nyo ba ang comment nila mga kababayan? Di ba tugma yan dito sa propaganda ni Auntie Claire? Di ba ganyan na ganyan i-portrait ni Auntie Claire na itong si Marcos Jr. ay napakasipag? At ganyan din ang sinasabi niya na si BP Sara walang ginagawa. Punta lang ng punta ng dahig. Pero, ang napansin nitong mga bataan ni Auntie Claire, baliktad. Kasi nga, si BBM ang napakasipag, si BP Sara ang mataas ang ratings. Gets nyo? So, hindi nasalo ni Yaya Claire ang pagbulusok, pagbagsak, pagbulagta ng ratings ni Marcos Jr. at nag-iyakan itong kanyang mga trolls. Gets nyo, kabayan? Siguro naman. Kung talagang, alam ko maraming mga matatalino mga DDA supporters eh. Alam ko, gets nyo na yan siguro. Okay? Gets nyo na siguro yan, ano? Tama ba? Hindi. Tama. Diba? Bagsak na bagsak po ang ratings ni Pangulong Marcos despite na hawak nila lahat halos ang mainstream media. Ang pagbulagta niya hindi nasalo ng kanyang Yaya Claire. Marami na naman mabubuisit nito, promise. Diyan sa comment section makikita. Abangan kong comment ninyo, ha. Pero abangan ko rin ang nakaintindi nitong ating pinag-uusapan. Bueno, pinatulpo daw itong si BBM o si BBM ang nagpatulpo. Aywan, ang gulo. Panoorin nyo na lang itong video na ito. So bakit hindi na lang po model na tagaro mismo native po sa lugar na yon, nakilala sa lugar na yon? Why you? That photo was taken during my presence at the Yes, South ma'am, I know, I Cotabato. understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is, someone who's recognized in that community, in that place, yung kilala, kunyari, miss kung anong bansa, ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, how about Lake Cebu. Yes. Lake Cebu in Cebu? In South Cotabato. And so, how about Miss Cotabato instead of you? Yeah. Sabi ng Tulpo, Lake Cebu in Cebu. Ako rin nung araw din yun, ang pagkakalam ko, akala ko rin yung Lake Cebu nasa Cebu. Nasa Cotabato pala. Tulpo, ha? Yari ka na mga taga Cotabato, hindi ka nagpupunta doon, hindi mo alam. Kilala sa lugar na yan. Senator So, Tulfo, let me clarify. No, that, no, ma'am, let me finish Yes. first. Mm. Kanina hindi kita in-interrupt. So bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao na kapag nakita nila, agad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received, my action center received. They came to me and they talked to me and they told me everything I'm telling you now. Isa pa dito, meron sa isang, ano ba to? Pinakita sa amin na puro nakalagay frasco sa isang, sa Ninolan, Cebu. So, doon sa mga, yung sa mga tabi-tabi na may mga eateries, mga karinderya. So merong kahabaan, puro karinderya sa, I think sa highway ba ito? So sa taas, sana inilagay niyo po doon yung mga lugar na pwedeng pasyalan. I'm sure na dadaan dito yung mga turista kasi highway po ito. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng. Ayan mga kababayan, putulin na natin kasi alam ko ng konteksto nito, no? Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Ganito. BMR, paano mo nasabing pinatulpo si BBM o tinulpo si BBM? Sa isang diretsang sagot mga kababayan, ganito yan. Ito kasi si Frasco, no? DOT Secretary Frasco ay ng Marcos, no? Tao ito ni Marcos, ni BBM. Tapos sabi ni Tulpo, dumating sa kanyang tanggapan. Eh di napatulpo si BBM. Gets mo? Gets mo? O kailangan ko pa ng paliwanag?
Okay. Simpleng ano lang kasi ito, idea mga kababayan. Kung si Marcos, ano pa talaga, yung, ano mo yun, yung functional pa, andyan pa talaga, malakas pa. I think, trabaho niya to eh. Tama hindi? Bilang isang presidente, sakop niya ito. Siya ang ano nito eh. Appointed niya to eh. Hindi ba dapat trabaho niya ito? Ang nangyayari ngayon, overreach. Ipal-ipal itong si Rapi Tulfo. Lalabas. Kasi kung tutuusin, trabaho ito ni Marcos eh. Di ba? Now, hindi BMR kasi trabaho yan ng legislatibo para mag-imbestiga. Wow. Okay. Pagbigyan natin. Tama ka. Tama ka. Pero ang tanong, kung tama ka dyan, kabayan, ano naman ang masasabi mo nung ito mismo rin si Tulfo, pinatulpo din yung milyonaryo, yung mga nananalo sa luto. Di ba? May investigasyon din siyang ginawa noon. Pero nung nangyari, sumunod na araw, after ng kanilang investigasyon, anong nangyari? Nakita natin, magkasama, sa picture, ang mag-asawang Tulfo, ito si Rapi Tulfo, asawa niya, at saka yung mag-asawang BBM, at saka si Lisa. Sumunod na pangyayari, tahimik na. Tahimik na, kabayan. Sige nga, alalahanin nyo. Backtrack ang memory ninyo. Di ba nahimik na ito sa milyonaryo noon, na issue sa PCSO? Ay, nako kabayan. Sabi ko nga sa inyo eh, kasi may mga nagpaulit-ulit daw. Kailangan po paulit-ulit natin. Kasi nga, bagamat inuulit, pero yung issue, nagiging bago dahil konektado. Correct, tama. Isa pa, kabayan. Ito ang malupit. Ito talagang, although, para sa akin, isa rin tong issue na dapat din tutukan. Kasi nga, turista talaga, di ba? Nagkukumawag ng ating Pangulo ngayon, maglibre sa mga Chinese ng free visa, di ba? Free visa na. Para lang dumami ang mga tourist, tapos ito pa ngayon, may ipal tayong Dapat nga talagang trabahoin yan. Ang problema ko sa iyo, Tulfo, bakit napakatahimik mo sa flood control? Mabuti pa yung kapatid mo, kahit papaano, bindalo nga lang. Madaldal dyan sa committee ng Blue Ribbon. Ang problema, bindalo. Di ba? Kahit pa paano mabuti-buti, kaso nga lang problema, bindalo naman. Sige nga, kabayan, maingay ba ito sa Blue Ribbon? Maingay ba ito sa flood control, corruption? Di ba gayon ang dapat natin tutukan at yun ang dapat natin pagtuunan ng ganitong klaseng mga investigasyon? Dahil nakasalalay dito ang ninakaw ni BBM at ni Recto na 60 billion or 89 billion PhilHealth Fund. Hindi pera ng gobyerno, hindi pera ni Tulfo, hindi pera ni kung sino-sino, pera ng taong bayan. Ikaw, isang Pilipino, nagbabayad ka sa PhilHealth. Pag nagkasakit ka, matik yun, member ka ng PhilHealth, magbabayad ka ang minimum 3 buwan, ma-avail mo na ang ang benepisyo na maaaring makuha mo sa PhilHealth kung magkano ang coverage nung nasabing sakit, kung sino man ang may sakit, ikaw o ang kapamilya mo. Yung pera ngayon na binayad mo, 3 buwan, 1 buwan, 1 taon, 2 taon, 6 na buwan, yon ang ninakaw ni Marcos at ni Recto na ngayon, mga kababayan, dinesisyonan po yan ng korte mismo. Na dito, walang pakialam si Tulfo. Tahimik. Ano, kabayan? Nagigits mo na ba o hindi pa rin? May nagrereklamo, ang lakas-lakas ang boses mo. Pag mahina naman ang pag wala akong microphone, sasabihin, ang hina, wala akong narinig. Anak, sala sa lamig, sala sa init. Pag wala akong microphone, mahina ang boses ko, kabayan. Walang microphone, nakikita nyo, di ba? Minsan kasi hindi naman puro parehas ang lugar na pinag-aanuhan natin. Di ba?
So wala akong microphone. Alam nyo, lahat na lang talaga kailangan ipaliwanag. Pero okay lang kasi kaya nga kami vlogger at kaya nga kayo tagapanood eh. Kasi kami talaga ang tagapagpaliwanag ng mga hindi ninyo masyado naunawaan. Anyway, hindi ko po kayo minamaliit, ha? Nagpapasalamat ako sa inyo kasi marami po ang nakakagits at nakakaunawa sa aking ginagawa ritong pagtutugay-gay, paghihimay-himay sa mga nararapat nating malaman na mga isyu na nililihis po ng mga katulad nito. Ako, kabayan, paniwala ko, lahat ngayon ng mga ingay, yung video na lumalabas, kung ano-ano pa dyan, basta labas po sa flood control, ingay po ito para maiwasan na po nating itapik ang tungkol sa flood control. Kita nyo, paunti-unti ngayon, hindi na napapag-usapan ang tungkol sa flood control. Kabayan, hindi po natin bibitawan yan. Kaya kung kaisa ka namin, kaisa kita, at naunawaan mo itong aking ginagawang pagsisikap para ihatid sa inyo kung ano talaga ang dapat natin intindihin at kung ano talagang dapat natin malaman, comment ka naman yan, kabayan. At pakishare mo na rin itong video ito. Maraming salamat sa iyo. Dahil dyan, punta na tayo sa mga comment section, ang mga nag-comment. Ito, tingnan natin. Magbasa nga tayo ng ilang mga comment ninyo, mga kababayan. Mga nagpa-shoutout din. Ayan, no? Ano sabi? Ay, bakit ganun? Ito, kabayan. Yan. Hariraj Adula, shoutout BMR, watching from London. Thank you, ha. Ayan si Ate Charilo. Hello din sa iyo. Hay nako, nandyan na naman, alalahanin mo anong mga sinasabi mo noong kasama ka pa pala Timbangag. Ngayon biglang nagbago. Si Soto yan, Salamat BMR, sabi ni Faye. 12 minutes scroll. Ito, 12 minutes scroll. Kuna, maraming chichiburitsi, sabi nito. Boss Navarro. Okay lang yan, Boss Navarro. At least nag 12 minutes ka ng sana, tuloy-tuloy mo para naintindihan mo. Kaya lang, kung hindi mo naintindihan, sorry. Kasi ang mga nandito, alam ko, mga matatalino. So, pag hindi mo naintindihan, alam mo na. Sir BMR, sindikato na lahat. Pati mainstream media, sabi ni Evelyn Balagon. Hay, galing mo. Salamat, Liza Soriano. Ayan, no? Ayan. May mga nakakaintindi, di ba? Kaya pala hanggang dito sa amin, amoy pa. Sabi ni Mamirto Dalisay. Kita nyo? Hanggang dito sa kanila, amoy pa. Ang galing mo, BMR. Ima Isparilla. Teka, isa lang ba ito? Hindi. Ang hay, galing mo, sabi ni Liza. Iba, magkaiba ha? Magkaibang account yan ha? Salamat ha, may mga ano ha? Yes, BMR, watching muna. Sabi naman ni Tita Alice. Hello, BMR, good morning, sabi ni Maalos eh. Correct ka, Sir BMR, sabi ni Rita Ramusa. Uy, thank you, Rita Ramusa. BMR, sakto, word mong ginamit. Ang idol lang para sa atin, Panginoong Jesus Christ. Sabi ni Geraldine Espirito. Yan. Kaya nga po ayaw ko magpatawag ng idol. Brother na lang o kapatid. Pwede rin sister. Father Flabe. Nestor Paglinawan. Mabuhay ka, Marcolita. Mag-ingat ka, sabi. Gaba na yan sa iyo, tuta, suto. Yan. Ayan, bumalimbing na naman, sabi nito. Could America be freeing 3 people? Provoke China. Buti naman si Ping din, balik Marcolita. Kanina ka pa, BMR, kababanggit na kung Marcolita. Oo nga. No? Minsan na, kasi matagal kasi si Marcolita na gano'n, congressman eh. Tama lang, hanggang boxing lang, pero presidente wag na, sabi ni Emil. Kaya ano to? Kay Pacquiao yan. Hanggang boxing lang talaga siya. Para sa akin, si Pacquiao, gitna lang siya kapag nanalo sa pagkasenador. Bimar, hayaan mo na si Senator Marcolita magsalita. Buisit ka. Okay, tamo? Hinart ko pa kahit binuisit ako. Back to you. Joke. Inaawa yung ano. Lagi na lang kayo nagsasabi na lalaya na si Tatay Digong. Matagal na ito eh. Matagal na ito itong video na to. Matagal na to. Matagal na yan. Hindi po, wala po kalakas ni Manny. Ayan.
Ayan mga kababayan. Yung isda, yung atin, wag yung dagat, Boss BMR. Oh. Sabi, sa China si po yan. Oh. Ano pa ba? Pacquiao tuta ni Marcos. Ayan. Oh. Trillanes. Ayan. Yung tinatanong kung sino yung ano. Hindi yan nakatapos ng college. Ayan. Si Trililing, yung labas-pasok sa China. Oh. Ayan. Naintindihan nila mga kababayan kung sino si labas-pasok. Ayan. Si Carpio nanulsul. Nanulsul lang doon si Carpio, sabi ni Juan. Ayan naman si Malos eh. Kiko, resback mo, King Kong. Ano daw? Trillanes, siya may kasalanan dyan sa WPS. Kikong matching, sabi dito. Kailangan sa akin. Okay mga kababayan, so ayan po, no? Maraming salamat. Muli, magkita-kita ta susunod na pagkakataon. Pilipinas. Kung gusto nyo po, comment kayo dyan sa baba at pakisabing shoutout po kayo. Bye-bye.